what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Welcome back to my channel. So, nandito na naman tayo today. So, after nung pinasok kami ng isang ratatouille kahapon. So, yun. Okay na. Nalaman na namin ni Nanab kung saan siya nanggagaling. So, buti na lang meron kami nung nabili na pang nakita namin kung saan kasi nag-rest back pa siya ng kahapon ng mga past 5 PM. Samantalang nanggaling pa ako doon kahapon kasi before ako mag-bath, umiikot muna kasi ako doon to check. So, wala naman. Then, yung after na dumating na si Nanab kasi kailangan na namin magluto ng dinner namin, ayun, kitang-kita ni Nanab na talaga ang gusto niya siguro talaga is yung crab and corn na soup. So, nakita namin, sinundan namin kung saan niya dinadala dapat yung ayun, sa side, sa kabilang unit, parang meron siyang maliit na hole, parang ganon, dun siya pumapasok sa pinaka, sa side, dito sa kabilang unit sa kabilang side. So, ngayon, ang ginawa namin na Nab, sabi daw, naghanap kami ng ipapasok namin sa butas. Then, after nun, nilagyan lang nabibiling parang silver na hindi talaga natatanggal na tape. So, kung familiar kayo doon yung silver, alam ko pang electric yun or pang So, yun, kinantakip namin yan doon. So, talagang hindi namin alam unless papasok siya doon sa mga grills sa taas. So, yun mga kalakatseras. So, yun. Anyway, naisip naman namin na papalagyan na namin ng screen yung taas. Then, kung meron man dun sa roof, kasi yung roof kasi na grills lang din yun. Then, parang meron lang siyang, ano ba yung pinipili na sa bubong, yung kinakabit na transparent. So, yun may ganon. Meron din kasi merong hindi nalagyan. So, papalagyan din namin screen yun. So, anyway, dun nga pala sa mga nagtatanong kung magkano ang pwede maging budget papunta sa Japan, paano ba? And, pati yung sa hotel, magkano din yung magagastos ninyo sa pagkain ninyo doon daily. So yun, inayos na namin ni Nanab. So ngayon ko pa lang siya may i-share. Pasensya na po sa mga nagtatanong. So ito share ko na. And syempre, kailangan ko rin syempre nung So ito, inilagay ko na rin dito lahat para wala akong makalimutan. Pero mga kalakatseras, ilalagay ko na rin po dito or dito. Lahat lang pwede ninyo, pati amount, in yen, and pati sa peso para magkaroon na rin kayo ng guide. So, start na tayo. So, una pala, before kayo syempre makapunta sa Japan, kailangan nyo munang kumuha ng visa. So, paano ba kumuha ng visa? So, meron mga travel agency na mapagkukuha na ninyo. So, ako kasi kumuha ko sa Mega Mall. So, sa Mega Mall, meron doon travel agency. Sa Mega Mall, dun ako mismo nag-apply sa Rally Tours. So, sa Rally Tours, ang pag-apply pa ninyo, ang amount is 950 pesos for single entry yon. So, pag sinabi natin single entry, so, pwede ka mag-stay sa Japan ng 30 days. Pero, syempre, validity ng pinaka-visa mo is 90 days. So, kailangan, doon sa binigay sa inyong days na yon, kailangan makaalis kayo. Kung hindi nyo na magagamit yung visa ninyo. So, ano yung mga requirements na kailangan yung ipasa? For example, sa Rally Tours kasi ako nag-apply So, naaprobahan ako for single entry dahil first time kong pupunta ng Japan. Pero pwede rin naman kayo mag-apply ng multiple, pero sa akin, sa lagay ko kasi since first time ko lang, okay naman sa akin ng single entry. So, yon. Kasi pwede ka naman mag-apply ulit Once na aprubahan ka kasi, sure yon na ma-aprubahan na rin kayo for multiple visa. So, ano yung mga requirements? So, una, kinakailangan ninyo syempre ng application form. Ang application form kasi, pwede nyo i-download yon sa website. Pero, nung time na ako, nag-download ako sa website, hindi na updated yung application form. So, nangyari, meron na akong dala
So, nasagutan ko na lahat yung form na galing din sa main website. Kaya lang nga nangyari, nang punta ko mismo sa travel agency, sa Ready Tours, hindi na pala updated yung form nila or yung application form nila. So, ang nangyari, nagsulat ako ulit. So, yan. So, kung okay lang sa inyo at makakadaan kayo, pwede naman kayong kumuha ng application form mismo kung saan travel agency ninyo preferred na mag-apply. So, yun. Kasi marami naman yan dyan eh. Pero, doon, pwede ko i-recommend sa inyo yung Ready Tours. Mabilis lang yon. Next, kinakailangan din syempre, dala ninyo yung passport ninyo. So, dapat yung passport ninyo hindi pa expired. So, passport. Next, kinakailangan ninyo ng passport size picture. So, yung passport size picture, pwede naman kayong pumunta sa kahit na anong pwede ninyong papicturan. Sabihin nyo lang, mag-a-apply kayo ng visa ng Japan. So, alam naman nila kung anong size yon. Pero alam ko ang size is 4.5 cm by 4.5 cm. Pero, depende na rin yun. And kailangan white background. And kinakailangan taken siya in the last 6 months. So, yun. Kinakailangan din, bawal kang nakangiti. So, yan, dapat talaga nakikita talaga lahat yung mukha mo eh. Kasi ako ilang beses ako pinaulit eh. Bawal ka nakangiti, bawal ka mga naka-necklace, earrings, or kahit ano nakalagay sa na nilagay mo dyan sa katawan mo. For example, di man nilagay sa katawan mo yung hikaw, yung kwintas, papatanggal sa inyo yan. And then, kinakailangan kasi yung entire face mo talagang visible talaga. As in, kitang-kita. So, yun. Pag nagpa-picture kayo doon. Kasi ako noon, nagpa-picture ako sa Great Image. Nakalimutan ko na ako magkano yung price eh. Kasi Great Image kasi, pwede ka rin mag-add ng, hindi ko alam kung magkano i-add noon. Para makuha mo rin mismo, magkaroon ka ng copy. Nang ganun, parang hindi ko lang din alam kung sa USB or saan. Bibigyan ka ng copy para hindi ka na ulit, diba? Ikaw na lang magpapaprint. So, yan. Anyway, picture ang kinakailangan. Next, kinakailangan mo rin ng flight itinerary. So, gumawa lang kayo ng mga flight itinerary na kung ano lang, pwede naman kayo mag-search ano bang flight itinerary na gusto ninyo para yung madala ninyo. Then, proof of accommodation. So, yan. Pwede rin kayong, kailangan nyo rin siyang dalhin para sa application ninyo. Next, kinakailangan ninyo ng COE. COE or ITR. So, depende dun sa dalawa. So, COE or ITR ang kinakailangan ninyo. Lalo na, kung wala naman kayo, walang mag-i-sponsor sa inyo dun papuntang Japan. Kasi, kailangan mo rin kasi mag-submit ng document na yun na proof na meron ka talagang sufficient na financial na magagastos mo papunta ka ng Japan. Next, kinakailangan mo ng bank statement. So, mag-request ka po sa bangko mo. For example, meron ka dapat savings, then hihingi ka ng bank statement mo. So, yun, bank statement, ITR, or COE, kinakailangan po yun kapag nag-apply po kayo ng visa. So, yun. Next, paano naman po kung hindi na po ako nag-work, diba? So, paano po kuha ng COE? Wala po akong ITR. Kung may sarili po rin kayong business, kinakailangan din po yun magdala rin. Pakita nyo lang din na meron kayong sariling business. Ano ang income nung business niyo? Or, kung may asawa kayo, or kapatid, or relatives na mag-i-sponsor sa inyo, kinakailangan lang ng letter of guarantee na ini-sponsoran kayo. Then, kinakailangan lang ng proof of income and bank statement tong mismo mag-i-sponsor sa inyo. Syempre, gusto din makita kasi nila kung paano ka, diba? Kung paano ka gagastos, ano yung gagastosin mo doon. Eh, wala ka nang trabaho. Eh, paano kayo mag-i-sponsor sa'yo kung hindi ka naman niya kayang, ano, diba, sustentuhan kapag nandun ka na sa Japan. So, yun ang mga kinakailangan. And, kung may asawa ka na, kinakailangan mo ng marriage certificate. Kami, ang nangyari noon, nung nag-apply kasi ako ng visa, parang 2 araw pa lang kaming kasal noon ni Nanab. So, ang nangyari doon, dahil wala pa kaming marriage certificate, hiningan lang kami, pinakita, tinignan pa nga nila yung video ng kasal namin, and then yung mga post, talagang tinitingnan talagang kasal na kayo. Then, picture namin na talagang magkasama na talaga kami, na parang
ibig sabihin na mag-boyfriend-girlfriend talaga kayo before and ngayon na magkasama kayo, nakapag-travel kayo. Parang ganon. Yun yung mga pinakita lang namin sa kanila. So, yun lang yung mga requirements na kinakailangan ninyong dalhin pag nag-apply kayo ng visa sa Japan. So, yung pinaka-travel agency na makukuha nyo or yung Rally Tours, for example, yun ang kukunin ninyo, sasabihan kayo na 2 to 3 days. Pero minsan nga sinasabi nila, 5 or 7. Malalaman mo na, meron daw nagme-message sa inyo or may tatawag sa inyo sa contact number nilagay mo sa application form para malaman mo kung magagrantan ka ng visa. So, ang nangyari pala sa akin noon, si Rally Tours, talagang ika-3rd day mismo ha, ika-3rd day. For example, nag-submit ako ng Monday, Wednesday, may nag-message na sa akin na pwede ko na daw pick upin yung passport ko. Nga pala mga kalakotseras, kapag nag-apply pala kayo, iiwanan nyo yung passport nyo sa kanila. Dahil kapag i-claim mo na siya para malaman mo kung na-aprubahan or nagrantan ka ng visa, tsaka lang nila ibibigay sa'yo yung passport mo. And nga pala, kapag nag-claim kayo, hindi niya sasabihin sa inyo na nakapasa po kayo, nagrantan po kayo ng visa. Hindi po. Kayo po mismo, pagbigay sa inyo ng passport nyo, kayo na lang po masusurpresa kung gusto nyo doon buksan or sa pag-uwi nyo na pag may nakadikit ng visa sa loob nun. So, yun. So, yan, ganun. Kasi ako, hindi rin, kabang-kaba ako nung time na kiniklaim ko na siya. Kasi tagbol pa ako nun eh. Then after nun, yun, nagrantan ako ng visa. So, yan, okay na tayo sa visa, sa passport. So, ano ba? Ano ba yung mga kailangang i-prepare ko kung pupunta ako? Etong mga isi-share ko sa inyo, ito yung mga nagastos namin or na-experience namin sa Japan. Pero depende pa rin po ito sa inyo mga kalakatseras ha. Hiwalay pa po dito, hindi pa po sinama dito yung mga shopping, yung mga ganon. So, depende sa inyo kung gusto nyo yung pocket money na dadalhin nyo ay mas malaki. So, yan depende sa inyo. Kasi kami, katulad ako, iba pa yung pocket money and yung kung meron kayong credit card, mas okay po yun. Yun okay lang din kasi ako gumamit din ako nun. So, kapag alam mong medyo marami na at alam mo na meron ka pang gustong bilhin pero yung pocket money mo is kulang na. So, yun, mas makakatulong yun. Advice ko lang po sa inyo yun. So, start po tayo sa airfare. Sa airfare po is ang kinuha namin ay JAL. So, ano to ha, pang isang tao lang muna itong bibigay ko lang sa inyo na fair amount. Pero depende pa rin sa inyo kung ano bang gusto ninyong kukuhanin or kukuhanan ninyo ng ticket papunta sa Japan. So, kami ang kinuha namin ay JAL. So, yung JAL, per person, ang nakuha namin ticket that time, so, ito, 27,187 pesos per person. So, bali ka na po yan. So, yan. Kung dalawa po kayo, i-add nyo na lang yan. Siguro, more than 50 plus. Parang ganon. So, yun, syempre, hindi ako masyadong magaling sa math, diba? So, yun. 27,187 pesos per person. Next, hotel namin. So, yung hotel namin is for 2 person na yon. So, ilan days pa kami? 9 days kami. So, 8 nights yon. Nakuha namin is 45,800. Dalawa na kami doon ni Nanab. Kasi hiwalay-hiwalay kami ng room eh. So, dalawa na kami. Kung gusto nyong makita yung itsura ng hotel namin, so, balikan nyo na lang po yung mga travel vlog ko. Makikita nyo po yun doon. Then, meal namin. So, kung iisipin mo per person, ano lang to, estimated lang to. Syempre, hindi na namin kasi na-add talaga mismo yung kapag lalabas ka, yung bigla kang magugutom, parang ganun. Hindi na namin to sinama dito. So, eto, depende sa inyo kung ilang beses kayo kakain sa isang araw. Pero kung i-estimate namin kung 3 beses kayo kakain sa isang araw, kasi kami libre naman kasing food namin sa hotel eh. Pero kung kami, pag nakukulangan kami, parang doon sa food namin sa Japan, sa breakfast, bumibili pa kami. Kasi marami namang convenience store doon eh. Pwede nyo rin balikan yung video ko, lahat ng convenience store. And kung gusto nyo hotel na pinagstayan namin, yun, napakadaming convenience store na malapit doon. So yun, pwedeng
sa isang araw per person, pwede kayo mag-ready ng 2,000 yen per day. So, 2,000 yen per day. So, kung bibilangin mo na 8 days ka doon, na nandoon, kasi nights so nights yung bilang namin. So, 8 days na lang binilang namin doon. Parang estimated is 16,000 yen ang magagastos mo kung sa food. Kung ang budget mo at 2,000 a day per person. Kung dalawa kayo, 4,000 a day. So, yun. Kayo na lang po mag-convert ng pero lang din naman yung halos parang divide mo lang halos sa 2. Parang ganon. Next, so yun lahat yung magagastos mo. Pero sabi ko nga sa inyo mga kalakotseras, katulad kami. Marami pa kaming pasabit minsan na naglalakad ka lang, may nakita ko, wow, ang sarap yung ganyan. So, syempre, mas lalaki pa sa 2,000 per day, per person. So, yan mga kalakotseras, hindi ko sinasabi na flat 2,000 ang magagastos nyo sa isang araw, sa isang tao. Pero ito, binigay lang namin sa inyo, tipid tips na rin to, kung hindi kayo masyadong pwede na siguro yung 2K yen a day. So, yun. Next, from airport to hotel, syempre, parang kasi medyo malayo pa rin, katulad ng parang 1.5 hour ba? Kasi malalayo naman talaga kasi yung nila yung terminal nila to sa papunta sa mga hotel. So, in Tokyo po kami pumunta. So, transfer from airport to hotel, round trip na po ito, 7-seater po ang kinuha namin. Ito po yung tinatawag na private limousine bus. So, para limousine siya na malaki. Ang pwede pong ma-accommodate nun ay 7. 7-seater po kasi siya. So, yan, mas maganda lang yun. Paglabas mo pa lang sa airport, so nag-aantay na siya doon. Pwede i-book po yan sa Klook. So, yun. Ang amount po niya, round trip is 18,863 pesos. Lalo na kung family kayong pupunta, mas maganda po to. And, ito po body ka na po ito. So, ibig sabihin, round trip na siya. So, pag pabalik na kayo ulit, pauwi na ulit po kayo sa Philippines, susunduin nila po ulit kayo. So, yun, 18,863 pesos po. So, yun, okay na okay. Hindi mo na kailangan lumipat-lipat. So, andun na, sila na rin magdadala ng mga luggage mo. Yun, yan talaga ang pinakamaganda doon. Next, SIM card. So, yung SIM card po namin, sa Klook din po namin kinuha. Ito po, into peso po, 1,650 pesos lang po yung nakuha naming SIM card. Katulad kami ni Nanab, dalawa kami. Siyempre, magkakahiwalay kami ng room eh. So, kada magkakasama, for example, mami at daddy niya, then, kuya niya, and then yung sister niya and husband, and yung may anak. Kapag magkakasama naman kayo, pwedeng isang SIM card na. For example, kami dalawa niya isang SIM card. Then, yung sa brother niya, and then yung sa parents niya, isang SIM card. Then, yung sa sister niya and sa asawa niya, isang SIM card. So, yan ganon. So, SIM card na yon 1,650 pesos yon. Sa Klook namin kinuha siya. Then, ito palang SIM card na to, i-claim mo na lang mismo sa airport. So, sa arrival area, then may mga nakalagay naman yan kung saan booth mo i-claim. So, nakalagay naman dun kung saan booth mo dun sa may, sa airport siya i-claim. So, yon. So, good na yon. Kung ilang days kayo doon, good for 8 days or 9 days na to. Kasi depende naman kasi pag magbubook ka, ilalagay mo doon kung ilang days ka mag-stay doon. So, only na yon. So, yon. Then, next, kinakailangan mo rin kasi, syempre, pag namasyal kayo, kung magte-train kayo, or kahit saan, meron po kasing binibiling card na ang tawag ay Suica card o Suica card. S-U-I-C-A card. So, mabibili mo po siya ng 1,000 yen. So, yung 500, deposit po yun. Then, yung 500 pesos, load po yun. Pwede mong gamitin. Yung 500, kung uuwi ka na, pwede mo po yung kunin in any train station para ma-claim mo yung deposit mo. Or kung ayaw niyo na rin siyang ikunin yung deposit niyo na 500 at may plan kayong bumalik sa Japan,
gawin nyo na lang souvenir na lang muna or pwede nyo pang gamitin yan. Di ba? Para hindi ka bibili ng card, ano mo na lang, ipapa-load mo na lang ulit ang bago. So, yun. So, any train station naman, pwede mo siyang i-load eh. So, yun. Pero meron din mga single din naman ng mga card na pwede mong gamitin. Pero, mas okay na rin at hindi hassle sa inyo. Kumuha na kayo ng Suica card. So, yun. Suica ba? Suica. Suica ata. S-U-I-C-A. This card. So, yun. 1,000 yen. 500 yen yung deposit. 500 yung load. So, yun. And then, for example, plano nyo na at kasama sa itinerary ninyo, yung mga pupuntahan nyo, bibigay ko sa inyo yung amount ng mga entrance fee. So, una, pumunta kami ng Disney Sea. Sa Disney Sea, 8,400 yen po ang ticket. So, 8,400 yen po yung ticket. Kung i-convert po natin sa peso yon, 3,400 pesos. Sa Disney Sea yun, kung gusto nyo makita, kung ano-ano yung mga pwedeng punta sa Disney Sea, in-upload ko rin po yung video nyo, pwede nyo pong balikan. Search nyo lang po Disney Sea. And then, next, syempre, kung pupunta kayo ng Disney Sea, sulitin ninyo. Morning, parang 10 AM yun to, anong oras yun? Late night na bago siya mag-close. So yun, kami kasi ginawa namin, kapag gumagawa ng itinerary, for example, Disney Sea, talagang umaga na yon hanggang gabi na yon. So, sulitin ninyo kasi may kainan doon. Then, makakapanood kayo ng mga fireworks. Sa lahat, mapapanood souvenirs. Marami kayong mabibili doon. Talagang may enjoy nyo ang Disney Sea. Next, syempre, hindi mawawala kung may Disney Sea. Ako naman kasi talagang lagi kong gusto Disneyland. So, sa Disneyland, so same lang din. 8,400 yen din po ang ticket. Sa peso po is 3,400 pesos. So, yun. So, kapag kayo, pwede naman kayo, ma-order na kayo sa Klook. So, yun yung presyo kasi lagi naman sa Klook na lang kami kumukuha kasi ng mga ticket para hindi ka napipila doon. And, pagdating mo doon, i-scan na lang nila yung nakalagay doon sa ticket mo. Pwede mo siyang i-print or pwede mo siyang i-screenshot sa cellphone mo. So, yun. Then, yung pumunta kayo sa Disney Sea and Disneyland, so, syempre, train lang yon, train. So, gagamitin mo yung Suica card mo para makapunta ka doon. So, depende kung saan kayo mag-i-stay. Next, nag-plan din kasi kami pumunta ng Mount Fuji. Kung nakita niyo doon sa video namin, so, Mount Fuji. So, Mount Fuji na yon, nag-hire kami ng private car. So, 9-seater siya itong Mount Fuji yon. So, 23,317 po yung private car na inano namin. Pero, sa private car na yon, ikaw na mismo ang magsasabi sa driver kung saan-saan ang gusto mong puntahan after mo mag-Mount Fuji. Kasi sabihin, ikaw na yung magsasabi ng itinerary mo. Parang hinire mo lang si private car para ihatid-hatid ka. For example, kami, ganun eh. Hindi ko sure kung hours kami sinundo kung 9 AM ba. Pero kailangan makabalik ko or 8 AM. Mas napakaaga nun. Then, kailangan makabalik kayo ng 6 sa hotel. Parang ganun. Pagkakasyahin kasi yung time na yon. So, kasama na lahat yun. Kung gusto mong mamili, sabihin mo lang ka, pati lunch, hatid ka, balikan. Si private car, yung driver, mag-aantay lang naman yun sa inyo. So, yun. Wala naman kayong dapat ikabahala na. So, yan. Sa pagpunta namin ng Mount Fuji, so, ito yung mga napuntahan namin. Naisipan namin kasi pumunta, diba, ng underground cave. So, magkano ba yung ticket sa underground cave? Ito mura lang, 350 yen. Dito sa underground cave, bawal ang bata. So, yun nga, nakita, alam ko, nahagip ko doon sa video na merong nadulas. Kasi talagang pagpunta mo doon sa baba, doon yun yung may ice. As in, yung natural yung ice niya, hindi siya gawa. Hindi siya gawa ng tao. Talagang ice talaga siya, mga cube-cube. Yun, pinakita ko sa video ko yun. And sobrang dulas nung pinakalalakaran ninyo. Kasi puro hagdan, talaga sobrang pababa. And kailangan mo humawak talaga dun sa may mga bakal. Pero yung bakal nila dahil malamig nga. Sobrang lamig din. And hindi ako nakapag-ready dun, mga kalapatsera sa yung suot ko nun. Naka-turtleneck pa ako. Pero sobrang lamig, hindi talaga kinakaya. Kasama pa yung hingal mo sa paglalakad.
And, mag-ready rin pala kayo kung underground cave kayo. Merong maliit lang doon ng mga hole na papasukan ninyo actually, hindi siya maglalakad eh. Para ka ng, kung maliit ka, nakaupo ka na naglalakad. Or parang pagapang eh. Kasi si Nana parang nakaano na siya. Kasi ako medyo nakaupo pa kasi kasya pa. Kasi medyo maliit lang ako eh. Yun, may ganun kayong lalakaran na hindi kayo tatayo. Tsaka babaw, lahat nakayuko. Kung hindi nakaupo, yun yung medyo mahaba yun eh. Akala rin din na Nabi hindi niya kakayanin. Kasi syempre, di ba malaking tao siya. Parang feeling niya, kasi ang haba. Tapos may mga nakalagay din doon na bawal mo tong hawakan, ganyan. Syempre, baka makuryente ka. At that time na pumunta kami doon, medyo maulan. Pero pinapayagan nila mga seniors. Yun nga din nagtataka ko eh. Mga bata, bawal. Pero ang seniors, pwede. Pero hindi sumama seniors sa aming pababa nun. Then, bata, bawal. So, yon ang entrance po doon is 350 yen. Next, meron pa kami isa pang pinuntahan doon eh, na cave, parang ice cave din. Same lang din yung entrance fee, 350 yen. Doon pwede na ang bata, kaya lang ang bata. Ewan ko ba't pinayagan ng bata doon? Eh, parang parehas lang din siya ng underground cave. Na, ganun din lalakarin. Pero wala nga lang nakayuko na lalakaran. Pero puro hagdan. So, yun, parang may makikita kayong bines ba yun? Parang ganon. Sa ilalim, hindi naman siya ganun kahaba pagpunta dun. Saglit lang, kasi piki lang din naman yung pinakapapasukan mo dun sa cave. Yun. Pero before ka makarating dun, parang maglalakad ka muna sa mga puno-puno, parang gubat. So, yun. Kung gusto niyo ma-experience yun lang. Pero ang bata ngayon, kailangan kargahin mo pa rin kasi matigas pa rin talaga. Then, sobrang lakad talaga. So, yun. Next, pumunta kami sa, bago kami mag-Mount Fuji. Bago kami magkat ng Mount Fuji. So, nag-boat Lake Kawaguchi kami. So, 1,000 yen yon. Iikot kayo sa pinaka lake nila. Sa lake. Sakay ka, then makikita mo lang yung mga view, yung mga ganon, puno, tubig, yung mga ganon. Yun yung parang nakita ko sa video ko. Yung parang sa Baguio, yung parang may mga swan na pwede mo sakyan. Kaya lang that time kasi medyo umuulan, kaya ang pwede lang doon is yung boat. So, yung 1,000 yen po yun. Para kung hindi pa kayo agad na pupunta doon sa Mount Fuji, kasi lalakad kayo ng onte, then naakit kayo para mag-cable car para sa Mount Fuji. So, sa Mount Fuji naman, cable car, kapag combine na siya, ay, ito pala, meron pala kung combine na ang boat and cable car, 1,600 yen. Yung boat sa lake. So, yun, kung combine na yung 1,600. Pero kung cable car ka lang, 900 yen. So, bali ka na yon. So, ibig sabihin, papunta na and pabalik, naka-cable car ka. Kasi kung hindi, kung bibili yung ticket, maglalakad ka doon sa hagdanan na napakataas pababa. So, yun. So, yun yung mga pinuntahan namin doon. And doon naman pala kasi papunta sa Mount Fuji, marami ka pwede kainan. Di ba nakita nyo naman doon? At nakakatawa pa doon. Ang lamig-lamig, di ba? Pero pagbaba mo, ice cream yung mga kinakain. Katulad ang sarap ng ice cream. So, ice cream ang kakainin nyo. So, yun yung ginawa naming itinerary. Doon sa private car na 10 hours. Pa yun, 10 hours. So, 9-seater. Yun, 23,370 naman napunta namin. Plus, nag-lunch pa kami, dinaan kami sa lunch na parang, ang kulit nga nung dalhan sa amin na kainan. Para siyang iglo, parang ganun, kulay-puti lang ng kaganan. Ang kulit ng menu, ang menu lang doon is parang hot pot lang, tapos napakalaki. So yun, walang bago, yun lang din naman yung makakain mo sa, pero ang dami kumakain, kasi maulang kasi that time, and marami kasi sa amin pinagdadalan sana. Kaya lang ang pila ay bonggang-bongga. Kaya doon na lang kami kumain. Then after nun, pumunta rin kami bago umuwi. Kasama na rin ako sa ending trip, diba? Marami kami napuntahan na Don Donki. So doon din, nagpadaan din kami doon sa Don Donki. Doon kami pinakamarami na pamili. So, okay na tayo doon sa itinerary yun. One day namin ginawa lahat yun. Then next, kung gusto nyo naman, pumunta. Kung familiar kayo doon sa Team Labs, meron din ito sa Singapore, yung para siyang mga art museum, pero ito kasi, immersive siya. So, ibig sabihin, mahahawakan mo siya, pwede kang mabasa, yung hindi lang yung museum na nakikita mo lang siya.
tinitingnan mo lang, ganyan. Ito, Team Labs, 1,294 yen po ang entrance. So, ito yung makikita mo parang may mga flower, mga orchids, yon yung ganon. Then, lalakad kayo sa tubig. Then, may parang fish na mga goldfish or kahit ano man yung ganong gumagalaw dyan sa paan ninyo. So, ito yun. Tapos, may mga balls. Yon. Ito po yung Team Labs. 1,294 yung entrance. Then next, kung gusto niyo naman makita yung buong view ng Tokyo, pwede rin po kayong pumunta sa Shibuya Skydeck. Pero itong Shibuya Skydeck na to, para makaakyat ka sa pinakataas, may entrance pa rin po ito ha, 907 po yung amount niya. So, yon. And isa pa, kung gusto nyo nga pala yung makikita nyo sa daan, yung may nag-go-kart, na parang nakasuot ka ng ano may costume mo. Ayun, Mario. Dami-dami nakita nyo sa Shibuya. Yun, ang street go-kart in Akihabara is 2,912 per hour. Per hour po yun. Natin nakasuot po kayo ng Mario. Pero, kinakailangan po ninyo, meron kayong international driver's license. So, kailangan may lisensya ka pa rin ng international bago ka may lumilipad na na isang langaw. So, yun, na kinakailangan international driver's license. Inuulitin ko po, 2,912 po per hour. So, yun po, kung dito dapat po yung kailangan yung lisensya nyo dito, ipapa-accredited nyo po yun sa LTO to international license. Kung nandito pa po kayo sa Pilipinas at plano ninyong mag-go-kart doon at mag-costume ng Mario. Ang cute nga nila eh. Kasi kapag umihinto sila sa mga stoplight, ang dami nagpapapicture, tapos binibidyoan sila. Then sila, kumakaway-kaway lang din naman sila. Ang cute. Naka-go-kart kasi sobrang baba kasi ng go-kart. Talagang pansinin kayo ng tao. Kahit ako na, sobra ako na-amaze sa kanila dun sa go-kart. Yun, 2,912 po per hour po siya. Naka-costume na rin po kayong attire. So, yun ha. Uulitin ko po. Kung kayo po ay may lisensya dito sa Pilipinas, kailangan pa i-credit yung muna po to international license sa LTO. Para po, makasakay po kayo dun sa go-kart na yun. So, yun, di ba, ST? Next, pwede rin po kayong pumunta sa Tokyo Tower Observatory po, 485 yen naman po ang entrance fee. So yun, para lang din siyang Shibuya Skydeck. So 360 po na view ng Tokyo skyline, and pwede rin po kayo magpa-picture doon mismo kasi meron silang mga ginagawa na pwede kayo magpa-picture eh. Doon na parang meron kayong hahawakan or sa ano nyo. So yun, ang entrance fee po niya is 485 yen. So yun, mga kalakatsera. So ito, pwede ba sa inyo? Kung gusto nyo pagpunta nyo din, hindi naman ito lahat puntahan ninyo. Or meron lang po kayo napili. Binibigay ko lang din po sa inyo. Ito po kasi mga napuntahan namin. Next. At kung gusto nyo mag-theme park sa Tokyo, na na-view ninyo sa mismong Mount Fuji na napakatataas na mga roller coaster, pwede po kayong pumunta sa Fuji Q Highland Theme Park. So yun, doon hindi kami nakapunta doon kasi medyo maulan nga, 'di ba? And medyo meron kaming oras lang, 'di ba, para doon sa may kinuha namin na private car. And wala rin naman sa itinerary namin, tsaka wala rin naman sa kasi maulan. Pero grabe talaga yung mga doon, yung sa Fuji Q Highland Theme Park in Tokyo. Grabe talaga yung mga doon, roller coaster talaga. So yun. Next, kung gusto niyo naman po at mamamasyal kayo na wala namang entrance fee. So, ibig sabihin, hindi nyo kailangan magbayad para magpa-picture, mamasyal. Ibibigay ko rin po sa inyo kung saan-saan yung mga napuntahan namin. So, no entrance fee, pumunta kayo ng Shibuya. Diba, ang Shibuya po,
na crossing, yung famous World Busy Intersection sa Tokyo, Japan. Pumunta po kayo, kahit pabalik-balik pa kayong tumawid doon sa Shibuya Crossing po. Yung lang entrance fee. Picture-picture kayo and mag-OOTD kayo para mas maganda ang picture nyo papunta doon. Doon nyo makikita si Hachiko statue. Wala rin bayad magpa-picture. So, free kayong magpa-picture doon kahit na anong gusto nyong gawin. Then, nandun din yung largest mega donkey sa Japan. Doon pinuntahan din namin yon. So, pinakamalaking donkey sa Japan. Doon pwede kayong mga bumili ng mga, mga imported na mga goods, mga brand new na bag, and meron din mga second hand na bag na mga Louis Vuitton, Gucci, Prada, Celine. So, yun, mga nandun din siya. Then, next. Pero kung ako, yun, meron din mga doon, mga brand new. Meron doon maraming brand new. Then, doon din kami kumain ng Yakiniku Light. Wow, talagang sulit talaga. So, yun, talagang dinayo talaga namin yun. Kasi dito, bas lagi ko sinasabi sa MOA meron. So, doon, talagang kasama sa namin yung plano talaga namin ninanab ang matikman, ang authentic na Yakiniku Light. So, kung gusto nyo makita, kasama din sa video ko yan na in-upload ko po dito. Next, dito sa Shibuya, shopping haven po talaga. As in, affordable na mga shops ang makikita niyo sa Shibuya. So, yun. Maglaan din kayo ng isang araw ninyo para sa Shibuya. Pero expect po ninyo mga kalakwatsera sa Shibuya. Bonggang-bongga ang tao. So, talagang kung hindi kayo mahilig sa maraming tao, huwag kayong pumunta ng Shibuya. Pero syempre, kailangan nyo rin ma-experience pagka yung Shibuya crossing di ba? So, napakarami talagang tao. As in, siguro, Divisoria levels, para mga ganon, mga Tianggian levels na sa tao lang hindi yung sa binibenta na sobrang dami niya talaga. Next, kung gusto niyo naman is yung medyo ultra high-end naman na shopping district, pumunta kayo sa Ginza. So yung pinuntahan din namin. Doon makikita niyo lahat ng high-end na pwede mong mabilhan. So, nandun lahat ng shops. Talaga, kung mahilig kayo, doon yung mga branded na luxury items na pwede ninyong mabili. Ayun, doon kami bumili ng nung shoes na Onitsuka. So, yun doon. Then, doon din kayo pwede bumili ng mga stores na mayroong pre-love na branded na items. So, actually, tumingin kami doon So, yun yung mga Louis Vuitton na worth ng 100,000. So, yun. Doon. Mga Prada, as in, mapapawaw ka talaga sa sobrang mahal. So, yun, kung gusto niyo mga branded doon, pero kung maghahanap kayo ng mga medyo affordable, wala kayong mabibili sa Ginza. Siguro, mag-picture-picture, pwede ninyong gawin. At marami rin pwedeng kainan doon ng mga restaurant. Kasi doon din kami nag-lunch. So, yun. Then, next, doon din kami pumasok at kung gusto ninyong ma-experience yung Uniqlo na shop na puro gumagalaw talaga yung mga items nila, and doon po ninyo makikita yung world largest Uniqlo. Nandun po siya sa Ginza. So yun mga kalakatseras. So yun, and mura talaga. Ewan ko, parang mas namumurahan ata ako din sa Uniqlo doon kesa dito sa Philippines. Pero ayun nga, meron din ako share sa inyo na sister company rin ni Uniqlo. So yan, Ginza, Shibuya, wala kayong kinakailang entrance, wala kang kailangan, mamasyal lang kayo, mamimili kayo, kakain kayo, pwede na kayong pumunta, di ba? Kung medyo tipid levels kayo. And then, pumunta rin kami sa Ueno. Siguro nakita niyo rin yung punta kami sa Ueno. Sa Ueno po, nandun yung mga branded na stalls. So doon, para siyang Green Hills, pero original yung mga items na mabibili mo. Kasi mga Green Hills kasi, di ba, parang mga Class A, mga ganon. Dito naman, parang mga puro stalls siya, pero branded and talagang original items ang mabibili niyo. Doon din kayo makakita ng mga pasalubong. Pasalubong centers doon. Kasi medyo malapit lang din sa, doon sa may namin, isang tren lang papunta doon. Yung pinag-stayan namin na hotel. Talaga kaya i-recommend ko sa inyo yung hotel namin. Then next,
marami din dong food stalls, katulad ng mga takoyaki, Korean foods, groceries, ng mga pasalubong fruits. Ang dami talagang mura doon. Shoes, grabe. Nandun din yung ABC Mart. Actually, mayroon marami ng mga ABC Mart, pero doon ang dami talaga. Then next, doon din yung GU na 6 to 8 floor. 6 to 8 floor siya for women. So, sister company siya ng Uniqlo. Kung ang Uniqlo ay medyo namamahalan ka, pumunta ka ng GU, as in, mura. Pero mas mura siya ng mga, kung bibili ka ng 990, mabibili mo doon na parang 590. Parang ganun lang naman yung ano niya ha, yung pagkakaiba niya. Then, doon mo rin makikita, meron din dong donkey doon. Tama. Oh, may small donkey store din doon na makikita. Pumasok din kami doon. Doon ka makikita kasi nung ano eh. Ay nako, talaga yung ano, height na height doon yung pancake na pagpasok mo palang donkey, amoy na amoy. Na parang amoy siyang cheese. Pero, nung tinikman namin, sabi ko, lo, sana yung amoy niya, ganun din yung sarap niya. Kasi parang lang lasa para sa akin ha. Depende sa inyo, kayo makapagsabi ng pag nandun kayo. Tikman nyo yung parang pancake doon na coin ba? Coin ba tawag doon? Coin na pancake. So, yon. Then, doon din yung may ano doon eh, milk tea rin doon na milk tea natin dito. So, yun, meron din doon. So, yung ABC Mart Store, andun doon, yung mga budol na shoes na mura, doon sa Ueno, meron din doon. Next, kung meron po kayong kasamang mga anak at gustong-gusto si mga Transformers, Momers na tinatawag ng mga bata, pumunta po kayo sa Diversity Tokyo Plaza Mall. Doon yung makikita yung largest or biggest Gundam statue. So, yon, marami kayong makikitang food stall sa labas niya. Para siyang park. Nandun din si Gundam na malaki na katayo. So yan, sabi ko, napakita ko naman yan dito sa may mga vlogs ko. Balikan nyo na lang po. Meron din mga department store doon ng Hello Kitty, Doraemon, lahat ng mga apparel store, nandun sila. And sa pinakataas, pwede nyo ma-experience, meron doon Gundam Museum sa taas po na mismong mall. So, ang tawag din is House of Gundam, pero may entrance fee. So, mas maganda ata. Para nakalagay din eh, kailangan mas maaga ka nakabili ng ticket mo. Kasi 5 PM kailangan. Hindi nata sila nag-aano ng ticket, kailangan nakapila ka na. Para ganun 5 PM. So, yun, Gundam, House of Gundam. So, yan, marami kayong mabibili doon. Maraming mga damit din na pwedeng pagbilahan. So, yun. Pero mas, ano, yung iba minsan nag-stay doon kami, doon din sa may baba, sa may Gundam statue kasi ang daming food stalls doon. Then yung mga mahabang french fries, as in talagang ang sarap. So, depende naman kasi kung meron lang, kung gusto yung salt lang naman, hindi na kalahabang mga ano, na mga french fries, mga ice creams, doon ang dami talaga. As in, mag-e-enjoy kayo doon and malamig. So, since spring kami pumunta, syempre pagdating sa tanghali, parang medyo maaraw siya, pero syempre malamig ang hangin. So, parang ganon. So, yun yung mga pwede ninyong puntahan sa Japan. So, wala na ba ako nakalagtaan? So, no entrance fee sa Ueno, Ginza, yun, Diversity. So, yun yung mga pwede nyo pang mga puntahan sa Japan. So, yun, kung gusto nyo magpunta, mag-prepare lang po kayo ng yung katulad mga sinabi ko sa inyo na amount. So, i-ready nyo lang din para, ayun, para mas sulit yung pamamasyal ninyo sa Japan. And, syempre, yun mga kalapatseras, pocket money, siguro advice ko sa inyo, depende sa inyo kung gaano kayo kagastos or kung meron naman kayong credit card na available na hawak ninyo or may pang-debit kayo, siguro pwede rin kayo magdala ng 100k yen per person. So, kung 100, para mga, i-divide nyo na lang sa 2. Yun yung gawin yung pocket money kung meron kayo available na card. Kasi parang feeling ko ang 100k yen
parang kukulangin din kayo. So, yun, kailangan meron kayong pang backup pa rin. Siyempre, di ba? Mahirap naman yung unang mga araw, okay kayo pagdating sa hulo para namang meron pa kayo mga gustong bilhin, hindi nyo mabili. So, yan mga kalokutseras, yun yung mga estimated na amount. At yung mga sinabi ko sa inyo at pinakita ko sa inyo doon, yun yung mga entrance fee nung pumunta kami sa Tokyo, Japan. So, yan mga kalokutseras, kung meron po kayong question or comment po, please, pa-inform na lang po ako, mag-comment na lang po kayo. So, yan mga kalokutseras, for today's video, yun yung ni-request sa akin na gusto daw nilang malaman kung magkano ba daw yung pwede nilang i-budget papuntang Japan. So, yan mga kalokutseras, yung mga hindi pa po nagsasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe na po. And marami pa po akong pwede pong i-share po sa inyo na mga pwede na puntahan, na experience, yung mga binibili ko, yung mga haul ko, na mga nagugustuhan ko, sinishare ko po sa inyo. So yun mga kalokutseras, please share and like po itong video ko, and pakishare na rin po sa mga friends and relatives po ninyo, and pasubscribe po. At sana po ma-hit ko na po yung 1,000 na subscriber. Tulungan nyo po akong ma-hit po yun. So yun mga kalokutseras, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye-bye!